Sa liblib na baryo ng San Roque, may isang lumang kabong matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, doon raw naninirahan ang isang nilalang na ginagaya ang iyak ng sanggol, ang tiyanak. Isang gabi, dumaan si Lyra sa kagubatan papauwi. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang hangin na humahaplos sa mga dahon. Bigla niyang narinig ang iyak ng isang sanggol, mahina, humiikbi, tila naghahanap ng kalinga. May naiwan bang bata? Bulong niya sa sarili. Sinundan niya ang ingay. Sa paanan ng malaking puno ng balete, may nakabalot na tila sanggol sa puting lampin. Nanginginig si Lyra ngunit nanag-ang-awa. Lumapit siya, ngunit paghawak niya sa lampin, natigil bigla ang iyak. Sumilip siya, at doon niya nakita, hindi sanggol ang nasa lampin. Mapula ang mga mata, matutulis ang ngipin, at ang balat ay kulay abon na kulubat. Ngumisi ang nilalang. Tulog ka na, inang, sabay sambit ng malamig na boses. Bago pa siya makatakbo, lumipad ang tiyanak patungo sa kanya, mabilis na parang paniki. Naramdaman ni Lyra ang malamig nitong hininga sa kanyang leeg. Sumigaw siya, pero tila nilulunok ng dilim ang kanyang tinig. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang lampin sa gitna ng daan. May bahid ng dugo. At mula noon, gabi-gabi na nilang naririnig ang iyak ng sanggol, mas malapit sa kanilang mga tahanan. Kinabukasan ng pagkawala ni Lyra, pumalat sa buong baryo ang kaba. Ang kanyang asawa na si Tomas ay halos mabaliw sa pag-aalala. Hawak niya ang isang punit na bahagi ng damit ni Lyra na natagpuan sa gilid ng kagubatan, may bahid ng dugo at bakas ng paghila. Hindi ako papayag na mawala siya ng ganito, mariing wika ni Tomas habang nakatitig sa dilim ng kagubatan. Nagtipon ang mga kapitbahay, bitbit ang mga lampara, sibat, at dasal. Ang iba'y may hawak na krusipilyo, ang ilan na may nagdala ng anteng-anteng na lahipan ng kanilang mga ninuno. Paghahanap kay Lyra, pagpasok nila sa kagubatan, malamig ang hangin, mas malamig kaysa karaniwan. Walang ibon, walang kuliglig. Tanging iyak-iyak ng sanggol ang umaalingaw-ngaw sa paligid, pabalik-balik, paikot-ikot, tila niloloko sila. Doon, galing sa tabi ng balete, sigaw ng isang kapitbahay. Agad silang nagtungo roon. Ngunit bago pa man makalapit, lumipad mula sa likod ng mga puno ang nilalang, ang tiyanak, may pulang mata at pakpak na malapaniki. Nakita nila itong nakapatong sa balikat ng isang babaeng walang malay. Si Lyra. Ang engkwentro. Lumapit si Tomas, hawak ang krusipilyo. Nang makita siya ng tiyanak, napangisi ito, ngiting walang kaluluwa. Ibigay mo ang asawa ko. Sigaw ni Tomas, ngunit tumawa ang tiyanak. Ang tunog ay parang pinagsamang iyak ng sanggol at tawa ng demonyo. Bigla itong sumugod. Nagbagsakan ang mga sanga. Sumigaw ang mga kababaihan. Ngunit hindi umatras ang mga kalalakihan. Pinagtulungan nila itong sugurin gamit ang sibat, krus, at dasal. Habang tumitili ang tiyanak, nagsimula itong kumulog at kumidlat sa kalangitan. Ang lupa'y umuga, nagsisigawan ang mga tao, pero patuloy si Tomas sa paglapit, hawak ang krusipilyo sa hangin. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka sa lupang ito. Isang malakas na sigaw ang binitiwan ng tiyanak, hindi iyak ng bata, kundi hiyaw ng halimaw. At sa isang iglap, nagliyab ang kanyang katawan ng asul na apoy, unti-unting natutunaw sa hangin. Paglahon nito, natambo si Lyra, nawalan ng malay, ngunit humihinga. Huling nagliwanag ang buwan, tahimik ang kagubatan. Binalik ni Tomas si Lyra sa kanilang tahanan. Nagising siya kinabukasan, ngunit hindi niya matandaan ang lahat. Tanging naaalala niya ay ang lamig, at ang iyak ng sanggol sa kanyang isip. Mula noon, bawat gabi bago matulog, pinapatay ni Tomas ang ilawan, ngunit sa dulo ng dilim, kung makikinig ng mabuti. May humihikbing boses ng sanggol. Hindi na sa kagubatan, nasa paligid na, at naghihintay.